Sunod, mga kababayan. Ito yung sunod. Nako po, ano yan, Ken? Ito ang nakakatuwa, mga kababayan. Ah, kung naalala ninyo, mga kababayan, si Saldico ay 'di ba naaresto na. Ngayon, meron ng panauhin ang Pilipinas na representante doon, parang legal counsel no ng gobyerno na pumunta doon para makipagdialogo sa Czech Republic para kay Saldico. Ending mga kababayan, no, pinakalat ngayon ni Maharlika at ni Harry Roque na fake news daw ang pagka-aresto. Pero pumunta po doon si Maris Umali, no, na-confirm po na nakausap po mismo ni Maris Umali ang isa sa mga taga-immigration na interview po ni Maris Umali na totoo pong si Saldico ay nasa kustudiya po no ng Czech Republic. At nilinaw po yan ng palasyo na hindi po sinabi ni PBBM na naaresto ng gobyerno si Saldico. Hindi po sinabi ni PBBM doon na dahil kay PBBM, dahil sa tulong ni PBBM ay naaresto, hindi po. Ang sabi lang ni PBBM doon, si Saldico ay na aresto ng Czech Republic at nasa kustudiya siya ngayon ng Czech Republic authorities. So hindi po sinabing si PBBM ang rason kaya naaresto si Saldico. Wala pong ganon, no? Ngayon, mga kababayan, ay ang nangyari si Harry Roque. Bakit? Humiling na sa Regional Trial Court, mga kababayan, na huwag kansilahin ang kanyang passport. Nako, at huwag siyang gawing pugante. Ala, kinakabahan na mga kababayan si Harry Roque. Ito balita ito mga kababayan. Nung nakita na ni Harry Roque, kasi di ba gumawa sila ng fake news dalawa ni Maharlika na si Maharlika daw kumain kasama si Saldico, di ba? Sabi nila fake news daw yung pagka-aresto ni Saldico, mga kababayan. Ito. Asan yung picture dito? Nag-comment pa nga ako, ang daming DDS na galit eh. Wait lang mga kababayan. Basta perting tawa ko mga kababayan, sabi ko, alam niyo sa totoo lang, gumawa na nga lang kayo ng AI, palpak pa. Ito po, wait lang mga kababayan. Hanapin natin. Kasi matatawa kayo, kahit kayo mga kababayan, ma-realize ito Ito po mga kababayan, yung pinakalat ni Maharlika na kasama daw niya si Saldico na nagmerienda. Hindi daw totoong naaresto. Kung napansin ninyo mga kababayan, yung kutsara ni Saldico, lumusot yung ulo sa ilalim ng tasa. Paano po nangyari na yung kutsara, nandito yung hawakan, tapos yung ulo nandun. So, dyan palang AI na. Pangalawa mga kababayan, kung hindi nyo po napansin, si Saldico po is 4'3" ang height. Si Saldico po ay 4'3" ang height. Hindi po matangkad si Saldico. So, kung 4'3" ang height ni Saldico, ano si Maharlika? Panganay ni Mahal? So kung 4'3" si Saldico, si Maharlika 3'9"? Kasi biruin mo, nakaupo si Saldico, mas matangkad pa kay Maharlika. So ibig sabihin si Maharlika, mas matangkad pa si Gloria sa kanya. Sige nga, isipin yung mabuti, mga kababayan. Kung hindi ba nakakapagtaka? Kaya nga ang mga DDS galit na galit isa comment kong yan. Sabi, wag daw maniwala sa akin kasi bangag daw ako. Ganun. Sabi ko, sa akin pa kayo wag maniwala. Kay Maharlika naniniwala kayo. Putang ina, si Saldico, maliit na tao yan. Tapos magugulat ka nung nakaupo, mas matangkad pa siya kay Maharlika. So, ibig sabihin si Maharlika, mas matangkad pa si Gloria? Sige nga. So, kung si Saldico, 4'3", si Maharlika, 3'9", so ano yung 2 galon lang pinatong? Mga kababayan. Yan ang pinakalat nila mga kababayan. Ginawa nilang tanga ang mga DDS kasama daw ni Maharlika nagmerienda si Saldico. Hindi daw totoong na-aresto. So ibig sabihin, mas matangkad pa si Saldico kay Maharlika. Si Saldico, 4'3" lang ang height niyan.
Pag sinabi mong 40, hanggang balikat ko lang yan. So, ibig sabihin, kung hanggang balikat ko lang si Saldi ko, ako kasi 5'7", 5'8 kasi ako. So, kung si Saldi ko hanggang balikat ko lang, si Marlica hanggang bewang ko lang. Ano yun? 2 galon lang pinatong yung height ni Marlica? Sino ba namang tanga? Naniniwala sila na kasama daw ni Maharlika. At isa din tong si Harry Roque, isa ding tanga-tanga, pinapaniwala din na hindi daw totoo. Ginagawa nilang tanga yung mga DDS. Ito naman mga DDS hindi marunong mag-analyze kung ano yung AI, ano yung totoo. Putang ina, mga bobo talaga animal. Dahil dyan mga kababayan, meron ng representante ang Pilipinas na pumunta sa Czech Republic na confirm na pareho kay Maris Umali, kinumpirma na si Saldico ay nasa kustudiya talaga ng Czech Republic. Ang sabi nila ni Harry Roque, hindi daw totoo. So ngayon nung nalaman ni Harry Roque mga kababayan, biglang humiling sa Regional Trial Court, wag daw kansilahin ang kanyang passport para hindi siya maging pugante. Because if a man 4'3", he's already a dwarf. Kaya nga, diba? 4'3" na nga yung height ni Saldico. Tapos magugulat ka, nagtabi sila sa upuan, mas matangkad si Saldico konti kay Marlica. So, ibig sabihin si Marlica 3 galon lang pinatong. Ano yun? Panganay lang ni Bibi Giant? Maharlika. Siguro mas matangkad pa si Gloria sa'yo. So, dahil dyan mga kababayan, eto na. Eto mga kababayan si Harry Roque. Laka, patay ka din Harry Roque. Nakiusap po si Harry Roque, mga kababayan. Wait. Punta tayo sa YouTube. Para marinig niyo sa balita, no? Na si Harry Roque mismo. Ayan, Harry Roque. Humiling. Ayan, humiling sa RTC. Ayan, eto na. Patay ka din mga kababayan. Harry Roque, Interpol read notice 5 months ago. Ayan, Interpol, Harry Roque. Punyetas ka talaga dyan. Makukulong ka talaga, Harry Roque, sa ginagawa mo. Di ko makita mga kababayan kung saan banda siya. Na anong news yun, di ko alam kung TV5 yata or News 5 or GMA. Kasi kanina, wait lang, nandito sa cellphone ko. Nakasave siya kanina na si Harry Roque ay humiling at nakiusap. No? Na hindi siya isali sa hindi siya anuhin, mga kababayan, kasi nga pag nasali siya, patay ka din Ayan, nasaan na ba si Harry Roque? Humiling, hindi lumalabas mga kababayan. No, ito, Harry Roque calls arrest. Fake news daw, sabi niya ganon. Sige, buksan natin mga kababayan. So si Harry Roque ay humiling at nakiusap na huwag, no? Wait. Harry Roque, huwag ikansila ang passport. Naku po mga kababayan, passport ni Harry Roque. Kasi magiging pugante talaga siya. Oo, mga kababayan. Humiling passport, no? I-cancel sa wait lang mga kababayan. Ito. Napabalita po, nakanselado na raw po ang aking passport. Ang aking masasabi lang, nakatanggap po kami ngayong araw na ito na isang order sa hukuman na nagsasabi na nakansela nga daw po ang passport ko. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para Bakit naputol? Wait lang mga kababayan takbuhan yung criminal na kaso ko. Ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso Wait lang mga kababayan kasi naglo-loading po siya. sa Pilipinas nang walang dahilan. Okay? Well, unang-una po, hindi pa po pinalyan. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit lahat sila yung sinasabi na kanselado ng passport ko. Meron pa po akong 15 araw. Ano daw?
Putol-putol yung video nila mga kababayan. araw para mag-file ng motion for reconsideration at magpa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit po? Kasi sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski hindi ako tumakas dahil sa pagsampa ng kaso sa akin, wala naman daw ako sa Pilipinas at walang validong dahilan. No? Ibig sabihin, unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman. O sa tingin ko po, mali yan. Kasi nga po, ang right to seek asylum, yan po isang karapatang pantao. Yan po ay kinikilala sa International Covenant on Civil and Political Rights. Kinikilala po yan sa Universal Declaration of Human Rights at saka sa Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker. So karapatan ko po yan. Kapag ako po ay ginikipit dahil sa aking political na mga paniniwala, po pwede kong humingi ng asylum sa ibang bansa. At matter of record po, na bago pa nagsampa ng kahit anong reklamo sa piskalya laban sa akin, in fact, ito po ay as of March 19, ako po ay humingi na ng asylum sa bansang Netherlands. At sa totoo lang po, talagang importante na humingi na ako ng asylum kasi naman, as early as then, sinabi na nung undersecretary na kaklase ko pa sa UP Law na ipapakancel nilang passport ko, no? At ayaw kong maging undocumented alien na subject to immediate summary deportation. So sa tingin ko po, kapag ikaw ay humiling ng asylum sa ibang bansa, hindi po yan unjustifiable. Hindi po yan walang dahilan para hindi bumalik ng Pilipinas. Ang katotohanan po, yan ay karapatang pantao at hindi dapat sasabihin na unjustified po yan. Anyway, respetuhin naman po natin ang decision ng korte. At ako naman po, alam ko naman po na talagang kinakailangan harapin ko itong pagigipit ng gobyerno ito. Lalong-lalo na binuhay nga talaga at pinatunayan na ni Amy Marcos na bangag ang ating presidente. Ulitin ko po ayon sa aking mga kaklase ng 17th Congress yan sa Kamara, ako talaga ay gustong pulbusin, yan ang ginamit nilang salita, ni Speaker Alvarez, ni Liza Araneta Marcos at ni Bongbong Marcos dahil akong sinisisi sa pulburonic video kung saan pinakita in no uncertain terms sa sumisingkot ng cocaine si Presidente Marcos Jr. No? Ayan na. Sa tingin ko po, talaga naman po inaasahan ko na gipitin nila talaga ako. At gaya ni Zaldico, baka nagpadala na rin ng Romania niyan si Liza Araneta Marcos para ako'y tapusin at patayin. Ayan Pero na. naniniwala naman po ako na ang mga bansa dito sa Europa ay talagang itataguyod ang karapatan ko na magkaroon ng asylum at bibigyan ako ng pagkakataon para patunayan kung bakit itong kaso para sa syndicated trafficking ay isang pamamaraan lapang ng pagkikipit sa akin. Kasama na yung kaso ko, di umano dahil hindi ko pa naman nakikita, no? Yung kaso na incitement to sedition na hindi ko alam kung paano nasampayan sa korte nang hindi naman po ako pinigyan ng notice ng preliminary investigation. At ang preliminary investigation naman po ay is a matter of Harry Roque, gawain mo yan. Kaya nung ginawa sa'yo, ayan, nag-iingaw-ingaw. Kaya di ba ginawa mo din yan kay Ramil Madriaga? Oh, nagugulat nga din si Ramil Madriaga kung bakit siya nagkaroon ng kaso at inaresto siya eh. So, it's a tie. Yeah? So, ito po yon mga kababayan. No? Pakinggan natin. Oh, binalita po ito sa DZMM. Wait lang mga kababayan, may ano lang. Ito po. Sa kanyang sitwasyon, igigipin ni Roque na siya ay kasalukuyan. Humiling si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque sa Court of Appeals na ipatigil ang desisyon ng korte na nagkakansela sa kanyang pasaporte at nagdedeklara sa kanya bilang pugante. Balita mula sa Court of Appeals, humiling si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque sa Court of Appeals na ipatigil ang desisyon ng korte na nagkakansela sa kanyang pasaporte at nagdedeklara sa kanya bilang pugante. Balita mula sa Court of Appeals sa Titin Radyo Patrol, Steve Raz. Steve! Tony humiling sa Court of Appeals si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na magpalabas ng temporary restraining order para pigilan ang magpapatupad ng desisyon ng Regional Trial Court ng Pasig City. Kinakabahan na kasi. At nagdeklara sa kanya bilang fugitive from justice. Sa kanyang petisyon, iginit ni Roque na walang pasiyan sa batas ang desisyon at paglabag umano ito sa kanyang mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Ayon sa kanya, nilabas ng RTC ang kanyang karapatan sa due process, presumption of innocence at kalayaan sa pagbiyahe. Like po tayo mga kababayan. Umalis siya sa Pilipinas
noong September 2024 at umabot na siya makasuhan o mabigyan ng formal na reklamo sa korte. Sa ilalim ng batas, may naturing lang nga niyang fugitive ang isang tao kung siya ay tumakas matapos sumasampahan ng kaso na hindi wala nakangkop sa kanyang sitwasyon. Igilid din ni Roque na siya ay kasalukuyang isang asylum seeker sa Europa at dapat sana ay isinalang-alang ito ng korte. Si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking matapos pahinugtay sa illegal na pagbuhag sa Lucky South 99 sa Porang, Pampanga. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, DCMM. So narinig nyo mga kababayan, kabado na po si Harry Roque ngayon. Kasi sa pinakalat nilang fake news, no? Pinakalat nilang fake news patungkol kay kay Saldico na hindi daw na-aresto, wala daw katotohanan, wala daw ganun. Ngayon mga kababayan, meron ng representante ang ating bansa at nandoon na nga, no, sa Czech Republic, no? So ngayon mga kababayan, ayun na nga, 'di ba? Ayun na ang problema kay Harry Roque. Humiling na huwag kansilahin ang passport. So ibig sabihin mga kababayan, natatakot na si bakla. Oo. Natatakot na si bakla. Natatakot na si bakla mga kababayan. Kasi nga, sa totoo lang, gawa sila ng fake news dalawa ni Maharlika. Tapos ngayon, nakita siguro nila na ultimo si Maris Umali nandoon na, nakausap na yung taga-immigration. Patungkol na si Saldico talaga ay nasa kustodiya ng Czech Republic. So, ang sabi pa nga ni Harry Roque, nakausap daw ni Maharlika, nakasama daw ni Maharlika, nagkape daw sila, nagmerienda daw sila, o di ba? Ngayon mga DDS, ito sampal sa pagmumukha ninyo. Ngayon, puntahan ninyo si Maharlika at sabihin ninyo, akala ko ba Maharlika hindi nakulong si Saldico? Akala ko ba si Saldico ay hindi na-trap doon sa Czech Republic? Bakit ngayon, nakita na mismo at in-interview mismo ni Maris Umali ng GMA News ang mismong immigration officer na isa sa mga nandoon at naghahandle kay Saldico. 'Di ba? Akala ko ba hindi si Saldico na na-aresto? 'Di ba? Kita nyo mga kababayan, ayan na. Yan yung tatandaan ninyo. Mga DDS, huwag kayong basta-basta maniwala diyan sa mga vlogger ni Sara at ni Digong. Kasi bakit? Niluloko lang kayo. Kaya pinakita pa nga ni Maharlika, kumain daw, nagmerienda, hindi daw totoong na-aresto. Di putang ina. Gusto nyo makita si Maris Umali? Kung paano interviewin? Ito. Maris Umali. Ayan, Maris Umali. Czech Republic. Makikita naman natin yan mga kababayan. Czech Republic. Ayan, Maris Umali. Ito mga kababayan, Maris Umali 1 year ago, Czech Republic. Actually mga kababayan, bago ma-aresto sa FRAG, unang... Conversation kaugnay sa halos 290 million pesos na flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ito mga kababayan, wait lang po, naglo-loading lang. Kasi mismo si Maris Umali mga kababayan, in-interview niya mismo yung immigration, diba, na may hawak kay Saldico, yung babae. Biyaheng Czech Republic ang ilang kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas para sa pagpapauwi kay dating Congressman Saldico. Kuha tayo ng update mula sa Czech Republic, may live report si Maris Umali. Ayan si Maris Umali yan Akala ko ba, mga kababayan, si Saldico hindi na-aresto. Ito mga kababayan, wait lang, ulitin natin kasi medyo mahina. Si dating ako, Bicol Park, naharap po sa kasong graft at malversation kaugnay sa halos 290 million. Wait lang po. Biyaheng Czech Republic ang ilang kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas para sa pagpapauwi kay dating Congressman Saldico. Kuha tayo ng update mula sa Czech Republic, may live report si Maris Umali. Maris. Ayan. Atom, kasunod nga ng anunsyo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa kustodiya na ng Czech authorities ang nagtatagong dating congressman na si Saldico. Matapos magtangkang pumasok sa Germany na kulang ang mga dokumento. Narito nga tayo sa Czech Republic, sa Prague. Nasa Czech Republic si Maris Umali. Harry Roque, kabahan ka na.
Maharlika, fake news ka talagang di puga ka kaya hindi ka tumangkad animal ka eh. Kaya nga, lagi kang nagsishidge para hindi makita yung singlaki ng noo mo animal ka. Napakasinungaling mo. Kaya hindi ka binigyan ng Panginoon ng katamtamang tangkad eh. Animal ka, kaya ka pinandak na animal ka. Na isa kang killer ka na caregiver dyan na nilason mo yung asawa mong kano para mapunta sa'yo yung yaman animal ka. Mismo, para personal na tutukan din yung sitwasyon. Kasalukuyan pa nasa pagpupulong itong si Ambassador Eddie Meñez kaugnay nga raw sa issue ni Ko. Lalo't inaasahan na nga ang pagdating dito sa Czech Republic. Di ba? Maharlika, Harry Roque, basag kayo ni Maris Umali. Mismo, di ba sabi nga ni Maharlika sa mga DDS dun sa Dahig, huwag niyong awayin si Maris Umali. Hindi siya bias, nagbabalita lang. Friend kami. Ngayon, binasag ka ni Maris Umali. Yung ka-fake newsan niyo dalawa ni Harry Roque, ayan, si Maris Umali ang nagbalita. Inadyo si Secretary Vida para tutukan ang pagpapabalik kay Ko sa ating bansa. Ayan. Parating na nga rito sa Prague, Czech Republic, ang flight ng High-Level Coordinating Team ng Administrasyong Marcos na mangangasiwa sa pagpapabalik kay dating Congressman Zaldico sa Pilipinas. Pinangungunahan ito ni Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Mahalagaan nilang personal na makipag-ugnayan sa mga otoridad dito ang mga kinatawan mismo ng gobyerno ng Pilipinas para maidiin sa kanila ang halaga sa Pilipinas ng pagpapanagot kay Ko. Naharap si Ko sa mga kasong malversation at graft and corruption kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, dadaan sa masusing legal at diplomatikong proseso ang gobyerno ng Pilipinas para mapauwi si Ko. Dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Czech Republic, naghahanap ng iba pang legal na paraan ang pamahalaan para mapauwi si Ko. Pero umaasa ang Justice Department na ipade-deport si Ko na kasalukuyang nasa kustudiya nga ng Czech authorities. Narito ang pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. The fact that the Czech Republic is open to dialogue, that I think is very telling. Simple deportation, it's not only a faster route, but it's also a more plausible route than extradition. Kita nyo na, mga DDS. Kanino kayo maniniwala ngayon? Sasabihin na naman to ng mga DDS, huwag kayong maniwala sa GMA. Bias yan. Bayad ni Marcos yan. Yan na naman ang sasabihin nila. Bayad ni Marcos yan, yung GMA. Yan si Maris Umali, huwag kayo maniwala dyan. Kunwari lang pumunta ng Czech Republic, hindi naman niya kasama si Zaldico, nag-video-video lang yan doon. Ganyan yan sila. Ano na, Roque? Kinakabahan ka na? Umiling ka na wag na i-cancel ang passport mo at para hindi ka maging pugante? Takot na ang baklang Barney. Ang baklang Barney, kinakabahan. Ang baklang Barney, malapit nang umuwi. Ayan. Mga DDS, nga kayo, niwala kasi kayo sa kasinungalingan ni Barney at ni Bilatibay Marlica.